ang siyang tunay na sarisa ng sasagan. Kalingan at pagmamatapat. Salamat po. Tuloy na po tayo doon sa puntod upang mag-alay namin sa salamat po. Happy, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Nawa'y tuwing birthday mo, ikaw ay maligaya. Katulad ngayon, mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Nawa'y tuwing birthday mo, ikaw ay maligaya. Katulad ngayon, mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy, happy birthday to you. Maligayang bati sa'yo. ng mga dalaga kang ito'y iraman ng kanilang ganda. Paglak na nagbibigay ligaya o para luman ang sampagitan. Rawang tulad ng mga kawang iraman ng kanilang ganda. Nagbibigay ligaya o para luman iyang sampagitan. Larawang mistula ng mga dalaga
nagbibigay ligaya. O paraloman, mulyang sampagitan. Larawang mistula ng mga dalaga. Ikaw ang bituin, iraman ng kanilang ganda. Ubol na nagbibigay ligaya. O paraloman, mulyang sampagitan. Larawang mistula ng mga dalaga. Ikaw ang tanging bituin, iraman ng kanilang ganda. Bulaklak na nagbibigay ligaya. O paraloman, mulyang sampagitan. Larawang mistula ng mga dalaga. Ikaw ang tanging bituin, iraman ng kanilang ganda. Bulaklak na nagbibigay ligaya. O paraloman, mulyang sampagitan. Larawang mistula ng mga dalaga. Ikaw ang iraman ng
Diyos, Espiritu Santo. Para nung una ngayon at magpakailan na pa sa walang hanggan siya lang. Panginoon, mawa ka po sa amin. Panginoon, mawa ka po sa amin. Mahal na Birhen, mawa ka po sa amin. Kristo, maawa ka po sa amin. Kristo, maawa ka po sa amin. O Kristo, maawa ka po sa amin. Panginoong Diyos, mawa ka po sa amin. Panginoon, mawa ka po sa amin. Lawalati sa Diyos sa itasan. Tayong lahat Luwalati sa Diyos sa itasan. ay sumamba Pinapuri ka sa dakilang loob. Pinasalamatan ka po namin dahil sa dakilang po. Diyos ang magpapagay. Panginoon ay sumainyo. Sumati nawa ang banal na Espiritu. Tayo'y manalangin. O Diyos na nagpaliwanag sa napakabanal na gabing ito, sa ningning ng tunay na liwanag, ipagkaloob mo, sinasamo namin sa iyo na kami na nakakilala sa mahiwagang liwanag na ito sa lupa ay malasap naming lubusan ang kanyang mga kaligayahan alang-alang kay Jesucristo at amang Dr. Jose Rizal ngayon at magpakailanman. Pagbasa sa sulat sa aklat na Ecclesiastes, kabanatang 13 at talatang siyam. Kabanatang siyam hanggang 18. Ang kadakilaan ng karunungan. Nakita ko rin ang karunungan sa ilalim ng araw sa ganitong anyo at naging tila dakila sa akin. Nagkaroon ng maliit na bayan at iilan ang tao sa loob niyon at may dumating na dakilang hari laban doon at tinugkog at nagtayo ng malaking tanggulan laban doon. May nasumpungan nga roon isang dukhang pantas na lalaki at iniligtas niya ng kanyang karunungan ang bayan. Gayon may walang pumalala sa dukhang lalaking iyon.
Nang magkagayoy, sinabi ko, karunungan ay maigi kaysa sa kalakasan. Gayon may ang karunungan ng dukhang taong yaon ay hinamak at ang kanyang mga salita ay hindi dininig. Ang mga salita ng pantas na sinalitang marahan ay naririnig na higit kaysa hiyaw ng pupuno sa mga mangmang. Karunungan ay manaig kaysa mga sandata. Sa pakikiligma, ngunit ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming mabubuti. Monta Cormiao, linisin mo po, Panginoon, na aking puso't malabing kabagitan ng isang nagpapanguling na dumalisay sa mga labi ng propeta Isayas upang may payagong karapat-dapat ang iyong dakila at banal na ebanghelyo. Ang Panginoon ay sumaating lahat. At sumatilaw ang banal na Espiritu. Ang banal na ebanghelyo ayon kay San Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahong yun, at isang tanda ang nakita sa langit. Isang babaeng nararamta ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may putong na 12 bituin. Ang ikalawa ay siya'y nagdadalang tao, at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak sa hirap upang manganak. At ang ibang tanda ay nakita sa langit, at narito ang isang dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang ulo ay may 7 diadema. At kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng bituin sa langit, at ipinaghahagi sa lupa, at lumagay sa harapan ng babaeng nanganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. At siya ay nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa, at ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Ito po mga banal na salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Per Evangelica, Dicta Diliantor, Nostro Delicta. Laos Tini Cristo. Mapawi na po ang ating mga kasalanan sa pamagitan po ng pakikipaghayag ng banal na Ebanghelyo. Dakilang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo at dumadalangin para po sa kapayapaan at kayusan ng aming pinagbalangin. Kayo po na nagturo sa amin na magtinginan sa isa't isa. Papatabayan po kami upang kami magpatuloy sa matuloy na landasin. Huwag niyo pong ipahintulot na kami magkawatak-watak. Bagkos, bigkisin niyo po kami ng lalong matibay na buklod ng pag-ibig at pagkakaisa. Ano mo po ang pagkakaiba-iba ng aming pananalig at ng aming adikain sa buhay. Naway sa puso at sa diwa namin ang balikatan, sa ikatatamo ng ganap na kaunlarang aming may piliin, at siyang lalong marangal hangarin ng aming ikatlong persona ng Diyos na walang iba kundi sigat Amang God Dr. Jose Rizal. Sa pangalan ng Diyos na Ama, mahalay na Diyos anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Yan. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga magulang at mga kapatid. Bagay na kung papaano ang buhay ng isang tao ay magiging makabuluhan lamang kung ito ay iuukol natin sa kadakilang mga pagganap sa ating pong pananampalataya. Sinisikap ng bawat isa sa atin
na makamit natin ang buhay na walang hanggang ipinangako ng Panginoong Diyos sa atin, sapagkat sa panahon ng pangangaral ng ating mga banal na tinig o ng ating mga mahal na magulang ay walang tigil na sinasabi na tayo ay manuparan sa ilalim ng 3 gintong simula. Ang araw pong ito ay araw ng 162 kaarawan ng pagpapakita ng ating amang Dr. Jose Rizal, na kung papaanong ang mga nag-aaral sa edukasyon o sa anong pamang aspeto ng mga nag-aaral o nagpapakadalubhasa ay pinipilit po nilang maunawaan kung saan po ba talaga tunay na nanggaling si amang Dr. Jose Rizal. Sapagkat kung atin pong babasahin ang aklat ni Gregorio Saide na pinangalan ng yung tinatawag na Rizal Course, ano po, na ang nakalagay po doon ang pangalan po ni Don Francisco Protasio Mercado ay Mercado, at ang apelyido po naman ni Doña Teodora Alonso ay Kimpo Mary Alonda pa po. Saan po ba nanggaling ang Rizal? No? Hayaan nyo muna pong banggitin ko sa inyo kung saan po talaga nanggaling si amang Dr. Jose Rizal. Ayon po sa aming masusing pag-aaral at pagsisiliksik sa kasaysayan ng banal na kasulatan, sa kasaysayan ng 3 uri ng pag-aaral. At alam natin ang 3 uri ng pag-aaral sa ilalim ng pananampalatayang ito ay ang tinatawag na ang pag-aaral na mayroong lihim na pangalan ng Diyos. Ang pangalawang pag-aaral ay ang pag-aaral sa hayag na pangalan ng Diyos. At ang ikatlo ay ang pag-aaral sa pangatlong pag-aaral o tinatawag na bagong pag-aaralan. Kung liliwanagin po natin mga magulang at mga kapatid, abay nga naman. Sabi ng mga profesor na nagtanong, bakit nga naman iba yung apelyido ni Don Francisco ay Mercado, tapos si Doña Teodora ay Alonso? Oh? Nagtatanong sila. Kaya sabi ko, alam niyo po ba mga kapatid ko, mga guro, ayon sa 2:17 ng Apokalipsis, sa magtatagumpay bibigyan ng manang natatago, at siya'y bibigyan ng isang batong puti, at sa batong puti may nakasulat na isang bagong pangalan na walang pwedeng makaalam kundi yung tumatanggap. No? Kaya pinatutuanan po ni Juan sa 23 ng Juan. Ano po sinasabi? Marami pa ang kababalagan ng ginawa ng Panginoong Diyos na hindi napatala sa libro ng banal na kasulatang ito, sapagkat ito ay ipinagkalob lamang doon sa mga tao na nagtagumpay. At pasalamat po tayo sapagkat tayo mga watawat ng lahi ang tunay na nagtagumpay, sapagkat nalaman natin ang kalihiman ng pangalan, ng bagong pangalan na ito, na walang iba kundi ang ating ipinagseselebrar sa araw na ito. O di po ba mga magulang at mga kapatid, tayo'y mapalad sapagkat naunawaan natin, naintindihan natin ang katotohanan. Kaya nga sabi ng Biblia, face the truth, because the truth will set you free to have an eternal life. Harapin natin ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan na ang makapagpapalaya sa inyo. Ayan tanong, kahit na nga nakikitang tama, ayaw tingnan. Naririnig na nga tama, ayaw pakinggan. Sapagkat nasa sa kanila ang espiritong natutulog. Binigyan sila ng Diyos ng espiritu ng pagkatulog. May mata hindi nakakakita at taingang hindi nakakarinig. Pinipilit ang mga aral na baluktot sa katotohanan sa idalom o sa ilalim ng pananampalatayang iglesia watawat ang lahi. No? Saan po ba nanggaling siya mang Dr. Jose Rizal? Ayon po sa Biblia, hindi po ako magpapabrika ng istorya. Sa bundok ng Olivete, sa harap ng maraming tao na humigit kumulang sa 555 nagpahayag ang Panginoong Diyos na sinasabi ng Panginoon Kristo, nararapat sa inyo na ako yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paparito sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. No? Sino po nagsabi nito? Mga magulang at mga kapatid.
ang Panginoong Kristo. Sino po yung pababain? Ang mga aliw. Sino po yung mga aliw? Oh, sasabihin ng iba, baka yung mga aliw doon sa kumukuti-kutitak sa mga highway. No? Dahil may mga ano po ay, may mga opsyon, no? Pero ang sinasabi pong mga aliw, sino po ang nagpapatotoo? Ha? Juan 14:26, datapot ang mga aliw sa makatwid bagay. Ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng sa inyo'y aking sinabi. Sino magpapaalala sa atin? Sino magtuturo sa atin? Yung Espiritu Santo na isusugo sa sariling pangalan ng Diyos. Kung mga kapatid, maliwanag, isusugo sa kanyang sariling pangalan. Kanginong pangalan? Sa pangalan ni Jesus. Anong pangalan po ni Jesus ang pinagsuguan? Apocalypse 11:8, di ako nagpapabrika ng istorya. Ano ang sinasabi? Ako ang Alpha at ang Omega, ang nakaraang si ako nga, at ang darating na si ako rin, sapagkat ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay tatlong persona na tatlong hotang pinag-iba-iba para di makilala pero sila ay iisa. No? Napakaliwanag po niya. Ano po ang pangalan ng Ama? Sa pangalang hindi kilala. Si ako nga. Di po ba? Mababasa po yan sa Biblia, Exodus 13:14. Ano po ang pangalan ng Anak? Sa kanya sabi, sapagkat isusugo sa kanyang sariling pangalan. Ay ano pong sariling pangalan na Jesucristo? Ha? Ang pangalang hindi kilala, Apocalypse 1:8, ako ang Alpha at ako rin ang Omega. Sino yung Alpha? Si ako nga. Sino yung Omega? Si ako rin. Saan mababasa? Huling paalam ni Dr. Jose Rizal, 20 saknuang na pong sinasabi, pagpitaganan mo ang hiwagang lihim at mapapakinggan ng tinig marahil ng isang selteryo, ito ngay ako rin, inaawitan ka ng aking pag-ibig. O sino po yun? Sino si ako rin? Ha? Itong ipinagsisilibran natin. Kaya mapalad tayo sapagkat tayo napabilang sa iglesia matawat ng lahi na itinayo ng Diyos, hindi po itinayo ng tao. Kaya wag po tayo magpatumpik-tumpik. Pairalin po natin sa ating puso pag-ibig. No? Ano pa po ang sinasabi ng Biblia? Ha? Nanggaling siya sa kalangitan. Sino nagsugo? Si Jesus Christ. Ha? Pinababa dito sa lupa. Nung pababay sa lupa, ano po ba siya? Siya po ba'y katawan tao? Hindi, espiritu na pinababa, espiritong bulaklak na pinababa sa mga arkangheles sa langit. Ha? Dinala sa bansang nagkakabunga, at ang bansang nagkakabunga ito walang iba kundi ang Pilipinas, at diyan po inilagay sa Isla de Talim na kasalukuyang naliligo ang 3 engkantada. Sino po ang nagdala, mga magulang ko't mga kapatid? Ang mga arkangheles sa langit na inutusan ng Panginoong Jesucristo upang dalhin doon sa Isla de Talim na kung tawagin walang takot na matay sa ngalan ng inang bayan. Kami Pilipinong wagas na ang tunay na mabuhay ang Bigyan po tayo ng Diyos ng magandang umaga po sa lahat. Kapanaon. Ang Panginoon ay sumainyo. Sumainyo ang banal na Espiritu. Ang pagsamba ay isa puso. Ialay natin sa Panginoon. Salamatan natin ang pong
nagpathalang. Ito nga'y marapat at matuwid. Tunay ngang marapat at matuwid, ang kumat nakakagaling na magpasalang kami lagi sa iyo, Amang banal. Diyos na mga pangyarihan at walang hanggan, sapagkat sa misteryo ng pagkatawang tao ng Berbo ay tumanglaw sa aming isipan at liwanag ng iyong kaluwalhatian. Samantalang siya ay kinikilala ng Diyos na nakikita, kami sana ay akayin niya sa mga bagay na di nakikita, kaya kasama ng mga panangil sa kalangitan ay pinagbubunyi naming ulang umpay ang iyong ulang ng kaluwalhatian ng buong puso nagsasabi, Santo at banal, santo at banal, santo at banal, santo at banal ng aming Panginoon Diyos o sana sa kaitaasan. Purihin ang naparito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Oh. Oh. Nang madala po dyan. Ayan, narinig ng dalawang mag-asawa na si Don Francisco na may umiyak. Oh, na makita nila isang bata. Sinunat niya ito, ang ginawa ng dalawang mag-asawa. Sino kaya walang pusong magulang ang nag-iwan sa batang ito? No? Anong ginawa? Ha? Ng dalawang mag-asawa, kinandili nila at pinagyaman. At ang napag-usapan kung sino ang unang dadaan doon sa harap ng tarangkahan ng kanilang bahay, iyon ang kukuning ninong o ninang ng batang kanilang nakuha. Sipin ninyo, sa kalman nakakita ng kahit sino na lang ang ninong at nina, ay ba, pagka anak ko tapos dugong bugaw, ay dapat dugong bugaw din ang aking ninong at nina. Eh kaso, nakita isang matandang ugod-ugod. Ayan. Dumadaan. Tiring na nakita ng dalawang mag-asawa. Niyaya siya. Lolo. Pinapasok. Na makapasok, pinakain. Pagkakain, ay kami po'y magpapabinyag ng aming anak. Ay baka po pwede kayo sa araw ng aming binyagan ay kayo dadating. Ayan sabi naman ng matanda, hindi ko po kaya sapagkat ako po isang dakilang mahirap lamang. Sabi ng matanda, hindi ko po kayang mag-anak ng inyong anak. Ay basta po kayo dadating sa ganung araw at amin pong pabibinyagan ng aming anak. Ayan. Ay kaso ang problema nung pabibinyagan na, nung bibinyagan na, hindi naman matandang pulubi ang dumating, kundi isang matipunong lalaki na nakasuot na ternong puti at nakasakay sa kabayong maputi. Nang sabi nung pagbaba, hari ka na, tayo'y magbinyagan na. No? Ay nung tanongin kung anong ibibigay na pangalan. Ha? Hindi na po nagtanong dalawang mag-asawa kasi inahalap nga nila yung matandang pulubi. Abay, noong magtanong ng ipapangalan doon sa bata. Ay ano ba ipapangalan natin sa bata? Ang sabi, Hobe Rex Alpo. Abay, ay pumayag ang pare. Sapagkat yung Hobe, ayon sa Katagalugan ng Hobe Rexal, ang Hobe ay hari na mga hari, ang Rex ay Diyos at ang Al ay kataas-taasan. Hobe Rexal. Ay ayaw pumayag yung pare. Kaya nangyari, yung Hobe ginawang Jose at yung Rexal ay ginawang Rizal. Kaya po tayo naging Jose Rizal. Kaya marami nagtatanong, bakit naman iba naman yung pangalan? Kung anak ni Don Francisco Protasio Mercado, Doña Teodora Alonso, ay bakit ika ibang apelido? Rizal naman ika ang apelido. At ako makikita po niyo yung Rizal Force, makikita po niyo yung doon na yung lipi ni Dr. Jose Rizal, merong open and close parenthesis ang Rizal. Bakit? Hindi alam kung saan ang galing ang Rizal. Eh pero dito sa watawat ng lahi, alam natin bakit. Dahil yung Hobe ginawang Jose at yung Rexal ay ginawang Rizal. Kaya po siya ay naging Jose P. Rizal. Yan, mga magulang at mga kapatid, pag nagtanong sa inyo, meron na kayong sasagot.
O, ayun na po. Sana, hindi ko na po masyadong kahabaan pa. Pero mahaba pa po yan. Sana ay magsilbing aral sa atin. Huwag patumpik-tumpik. Ha? Sa pag-ibig, may 3 gintong simulain tayo. Ang 3 gintong simulain ang ating susundin. Hindi yung ating sarili na magkakaroon tayo ng mga ganito. Alisin natin yan, hindi makakatulong sa atin. Basta itaguyod natin, tayo nanumpas sa pangalan ng 3 persona, nagagampanan natin ang kanilang misyon, ang ating misyon dito sa lupa, ang ating sinumpaan. Hanggang dito lang sa pangalan ng Diyos na Ama, mahal na ina Diyos, anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Ay, di pwede hawakan niya. Sinasasaw para sa dugo ni Cristo. Basa eh. Padila ko. Tayo ng dugo ni Cristo. Hawakan mo. Salilain mo. Ayaw mo, boss. Kasi mo pwede naman. Pumadalagal ko yun. Sabi nyo? Salamat sa iyo. Amay namang Doktor Rizal, amin ibig mo at inangking dugo. Ang tanging alay ko sa iyo, aming Ama, ang buong
kung sino ang aming dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa ay kamtin. Ikaw lamang Ama at mahal na Ina, aming sinasamba. Di ko akalain kami pinagpansin ang taong tulad ko ay nararapat din. Ang tanging alay ko sa'yo, aming Ama, ang buong buhay ko sa kaluluwa. Di ko makayanan maipagkaloob, mamahaling diyan at gintong sinuko. Ang aming dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa ay kamtin. Ikaw lamang Ama at mahal na Ina, aming sinasamba. Ikaw lamang Ama at mahal na Ina, aming sinasamba. Hinihiling namin, Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kalugod-lugod sa iyo ang handog ng pagdiriwang na ito sa ika-162 ng kaarawan ng aming amang Dr. Jose Rizal, upang sa tulong ng iyong biyaya at sa bisa ng mga banal na mga panalangin, ito ay matulad sana kami sa larawan ni Kristo. Yayamang binisan mo kami sa isang iglesia watawat ng lahi, alang-alang kay Hesus Kristo, aming Panginoon. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumatinawa ang banal na Espiritu. Tayo'y manalangin. Ipagkaloob mo inihiling namin sa iyo, Panginoon naming Diyos, na nagpasaya sa malimit na pagtanggap ng mga misteryo ng pagsilang ng aming amang Dr. Jose Rizal, ay maging marapat sana kami sa gantimpalang aming tinatanggap sa lahat ng panahon sa pamamagitan ng isang banal na pamumuhay alang-alang sa tagpagligtas sa Kristo Jesus at amang Dr. Jose Rizal ngayon at magpakailanman. Ang Panginoon ay sumainyo. Salamatan natin ang kung may kapal. Benedicat vos omnipotens Dios, Padre, Filipinti Señor, Dios omnipotente esta casa, para que haya siempre Elias, salud, victoria, tranquilidad, y por su suerte como lo que damos acción de gracias al Dios Padre, al Dios Madre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, amin luwalhati. Sa Diyos Ama, mahal na ina Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, kaparis ng una ngayon at magpasawalang hanggan siya nawa. Kami Pilipinong tunay sa Pilipinas, kami sumilang ang